Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at bumabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng Holy Week na sinelebrate ng Simbahang Katoliko nitong Holy Week 2025, itong April 13 hanggang ngayong araw na ito. At yung Good Friday and Resurrection. Pinagdiwang ng Simbahang Katoliko Kristiyano taon-taon ang Holy Week. Yan. At ngayong taong ito, April 13, 2025. So upang gunitain ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo para sa pagpapatawad ng Panginoon Diyos at kaligtasang spiritual ng sangkatauhan at magabayan ito sa spiritual na pamumuhay. Yan. Ngayong Biyernes Santo, nakarang araw ay dinaos ng ilang mga parokya ang mga posisyon at iba't ibang programa ng ating Simbahang Katoliko upang gunitain ang araw na ito. At ang nananampalatayang Kristiyano ay nakisa at maraming nakisa sa okasyon ito sa iba't ibang lugar. So, yan. So, dito sa pagdiriwang na ito, so yun, maraming sinasagawang mga programa yung Simbahang Katoliko yan sa paggunitang ito, lalo na yung Biyernes Santo na mula doon sa Linggo ng Panaspas. So Biyernes Santo yan, may mga prosesyon. At yung naman natin mga kabayan ay binugunitan nila ito sa pamamagitan ng mga dula. Nasa dula sila, mayroong mga pabasa, yan, etc. At syempre, yung bisita iglesia, yan, sila sa mga simbahan. Yan. So ngayong sa linggo ng pagkabuhay o ngayong araw na ito, ay ito ang paggunita ng kaganapan ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Diyos mula Panginoon Kristo nang siya ay muling buhayin ng Diyos o ng Panginoong Diyos. Ipinakita ng Panginoong Diyos sa atin ang na tayo ay muli niyang bubuhayin at bibigyan ng buhay na walang hanggan at makakasama sa kanyang walang hanggang paghahari ang magtatamo ng ganap na kaligtasan mula sa sumusunod sa kanya at naniwala sa Panginoong Kristo at kanyang inihayag. So, yan. So, ngayon ay linggo ng pagkabuhay. So, Resurrection Day ngayon. At ito ay parang Pasko. So, tayo ay ito yung kaganapan ng kaligtasan natin at ipinakita dito ng ating na Panginoon Diyos na tayo ay mayroong muling pagkabuhay. So, everybody will bubuhayin. At yung maliligtas ay makakasama niya sa walang hanggang buhay na walang hanggan. So, ito yung example ng Panginoon Kristo, yung gagawing pagbuhay ng Panginoon Diyos sa lahat pagdating ng takdang panahon. So, kaya tayo ay manampalataya ng lubos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at kanyang ginawang sakripisyong ito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at makaisa niya doon sa itinakda niyang panahon. Kaya sundin natin ng lubos yung mabuting balita para tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasang spiritual. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. As isyong ito ng Holy Week 2025 at yung Good Friday, Easter Sunday o itong Resurrection Day ay nakikiisa tayo sa selebrasyong ito at nananalig ng lubos at nagpapailalim sa ating sa paghahari ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At hinihikayat ko ang marami mula sa Simbahang Katoliko na patuloy na i-maintain yung kanilang pananampalataya at sumunod doon sa mabuting balita. At yung mga hindi nanampalataya, so kayo ay
isa nyo na kayo dapat sana kayo nakiisa dito sa ating pagunitang ito at kayo ay may kaya para manampalataya sa ating Panginoon. So maniwala at lalo na mula Panginoon sa Kristo at kayo magkaroon din ng ligtasang spiritual mula sa paniniwalang ito. At sa mga iba't ibang reliyon, sana tayo magkaisa doon sa interfaith unity para tayo ay magkaroon ng unawa sa ating mga reliyon at sana kayo ay nakibahagi o nakiisa dito sa ating okasyong ito at pumatunghayan itong paniniwalang ng Kristiyano Katoliko na ito na paggunita sa pagliligtas ng Panginoon sa Kristo. So yan. Naway ang muling araw ng pagunitang ito ng Holy Week sa sakripisyo ng Panginoon sa Kristo o Panginoon Jesus at Panginoon Diyos ay patuloy na magpatibay ng ating pananalig at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Naway mapanatili natin ang ating pananalig anuman ang ating pagdaraanan sa buhay hanggang kaligtasan. Yan. Sana tayo ay itong pagginitong ito magpaalala ng pagbibigay tibay sa ating pananampalataya, ano man yung ating pinagdaraanan sa buhay. So, palagi nating alalahanin ng sakripisyo ng Panginoon sa Kristo, yung pinagdaanan niya na siya ay patuloy na sumunod at naglingkod sa Panginoon Diyos para tayo ay maligtas. So, tayo ay yun ay isang mahal na example ng anumang mararanasin na dumating man sa buhay natin yung mga bagay na yan, tayo ay hindi mawawala sa ating pananampalataya para tayo patuloy na gumawa ng mabuti o makasunod sa kalooban ng Panginoon Diyos at maligtas tayo pagdating ito. At naway makahikayat ito sa mga walang pananalig at walang kinikilalang Diyos na kanilang palaligan ng ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at maligtas din sila. So ito ang panahon ng ating Panginoon Diyos mula sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa iba't ibang pananalig, lumay magkaisa tayo sa pagpapairal ng kapayapaan at pagmamahalan at pagtutulungan sa buhay nito at mapanatili natin ang matuwid at mabuting pamumuhay. So yan. So sana may kayat nga yung ating sana yung makahikayat yung paggunitang ito o selebrasyong ito na ginagawa ng mga Kristiyano Katoliko na makahikayat tayo dun sa mga walang kinikilalang Diyos, hindi na nanampalataya. So sana kayo ay nabuksan ng isipan, naliwanagan kayo na manampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual at makapag-iral tayo ng kabutihan sa mundong ito mula doon sa mabuting balita na gabay sa atin kung paano tayo makapamumuhay spiritual at mabuti mula sa matuwid na pamumuhay yan. So sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo ay naway magabayan ng buhay ang lahat at makaisa sa paghahari ng Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo yan. Kaya sana ay magabayan ng buhay at makaisa sa paghahari ng ating Panginoon. So sana tayo natin patuloy na magabayan ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo sa pagtupad natin ng kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamumuhay nito. Dalangin natin ang pagpapala ng Panginoong Hesus Kristo na ipagkaloob ang ating karapatang pantao at maghimala siya with Mother Mary at mahikayat ang lahat to unite and support human rights from all government and all the people. Yan, dalangin natin na sana tayo igabay ng Panginoon sa Kristo with Mother Mary sa ating pagsusulong ng karapatang pantao. Maliwanagan niya yung pamana sa ating paggabay doon na gabay tayo ng kanyang pagmilagro para yung pamana naman mamahala ng mabuti at tuwid at tugunin nila yung karapatang pantao. Sabi, mamumuhay ng maayos yung sambayan ng Pilipino and to the entire world with the guidance of Mother Mary mula dito sa paggabay ng mabuting balita at iba't iba't niyang paggabay sa atin. Sana tayo ay tulungan ng Banal na Santa Maria na Panginoon Diyos sa ating pag-human rights na ito, pag sa bodies na ito na magabayan yung pamahalaan to implement the human rights o implement nila ng lubos ang karapatang pantao. So, yan.
So, muli, maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, with Mother Mary, Manang Santa Maria. Ang pamalaan o ang sambayan ng bansang Pilipinas mula pamalaan ng sambayan ng Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tuwid ninyong karapatang banal. At yung ating mamamayan, iwasan nyo yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan, o anumang uring-uri ng kabuktutan. So iwasan nyo yan at ang hindi kayo maging pabigat sa lipunan sa ating pamahalaan. Bagkus kayo ay sumunod sa pamahalaan at suportahan nyo yung karapatang pantao. Suportahan nyo yung mabuting pamamahala at pagpapahira ng patas na hustisya. Yan. Sumuporta kayo sa paglaban sa kriminalidad at hindi kayo yung gagawa ng krimen. Yan. At higit sa lahat ay tayo ay mga pamumuhay ng mapayapa, ligtas sa namang uri ng pahamak, protektado at tayo ay makapamumuhay ng maunlad at tayo ay mga pananampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos wala dito sa pamumuhay na ito. At hindi sa pamumuhay na tayo ay nagkakaroon ng kaguluhan, karahasan, kahirapan sa ating lipunan, kundi namumuhay tayo sa ating karapatan at nakapananampalataya tayo na lubos sa ating Panginoon Diyos. Yan ang gusto ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay tayo maprotektahan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ulat yan sa pamahalaan. So, yung magandang hapon sa inyo na sana nakapagsabons naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao at mula dito sa ating issue na ating natunghayan o ating nalakay wala dito sa right to religion ng simbahan Katoliko na pagdiriwang at selebrasyon ng Semana Santa. Yan, Holy Week. Yan, muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.